Hi, hello! Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyo pong lahat. Tayo po muli ay tutunghay ng pagbasa para naman sa araw ng Biyernes. Ayan, March 1, 2024. At hahanguin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanatang 21, talatang 33 hanggang 43, tatalo ng 45 hanggang 46. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan, "Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaba ng mga kasama ang mga alipin, binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin upang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Lilipulin niya ang mga buhong na iyon at paaalagaan ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang reflection or pagsasadiwa ay hahanguin po natin sa Aklat ng Simbahay 2024. Ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin siya. Pansinin po ninyo sa ating pagbasa, mayroong taong nagtiwala ng kanyang ubasan at dumating ang panahon ng tag-ani or anihan, nagsugo siya ng mga alipin upang kumuha ng kaparte, ngunit hindi siya binigyan, kundi sinaktan, binugbog at pinatay. Katapusan ay ang kanyang anak na tagapagmana ang kanyang ipinadala sa kanyang isipan at pag-aakala na igagalang ito sapagkat siya ang tagapagmana, siya ang magiging may-ari pagdating ng panahon ng kanilang ubasan na kanilang pinaglilingkuran at pinagtatrabuhan at pinagkakakitaan. Pero imbes na bigyan ng parte, ano ang kanilang isinaloob, ano ang kanilang nasa isipan, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin siya. Oh, di ba? Nakakalungkot na mapagtanto na ang ganitong usap or pagkakaisa ay hindi lamang sa mga teleserye nakikita, kung hindi ay maging sa tunay na buhay. At totoo yan, nagaganap yan. Kaya nga maraming mga asunto, mga kaso, pagdidemanda at hablahan, di ba? Maraming kasamaan ang nagmumula sa inggit na hindi mistulang sana mayroon ako ng kung anong mayroon sila o siya. Sana ako din, di ba? Sana all, di ba? Yan yung mga simpleng pagkakaroon ng inggit eh. Alam mo naman natin na ang inggit ay pumapatay, sumisira ng kanyang kapwa, di ba? Kundi ang inggit ay pagnanais na mapahamak ang kinaiinggitan. Okay lang sana kung humanga eh. Wow, buti pa siya ganun. Okay lang yun eh, i-appreciate natin eh. Kaya lang yung hanapan ng paraan para saktan yung taong kinakainggitan ay hindi na magandang pag-uugali, hindi na makadiyos yan eh, di ba? Kasabay ng pagnanais na makamkam ang alin yung kinaiinggitang bagay. Nakakaramdam na ba kayo ng inggit sa inyong kapwa? Kung gayon, ano na ang ginawa ninyo upang magsipag sa halip na mainggit? O kaya nga, dapat nga
Huwag na tayong mainggit, magsipag na lang tayo. Gawin na lang natin silang inspirasyon kung paano silang nagtagumpay. At yak tayo din ay magtatagumpay. O napadadala na ba tayo sa inggit? May ginagawa ka bang hakbang sa isip, sa salita, sa gawa upang sirain ang katauhan sa ating kinaiinggitan? Sana ay wala. Kaya nga ang dapat nating tandaan, magsumikap na lang tayo kaysa tingnan yung mga bagay, mga tao na nagtagumpay dahil sa kanilang kasipagan. Siguro, dagdagan na lang natin ang kasipagan, alisin ang kainggitan sa ating buhay. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ang akin lang palaging sambit, I love you with the love of the Lord. Bye-bye!